At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay part 2 na nga tayo sa pagbe-breakdown dito sa mural na pinakita ni Replay kay Frankie. So nahahati nga yun sa dalawa. Yung una, itong first world sa may bandang kanan ko at ito nga yung second world ay dito naman sa bandang kaliwa. So itutuloy na natin ngayon dito itong first world. Pero bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay simulan na nga natin yan. So konting recap lang tayo. So inuna na nga natin na i-breakdown itong kaganapan kay Second World o kay Second War. At dito makikita natin sa side ni Nika ay nandiyan kasama niya itong una nga yung Lunarian, itong Sulong, itong si Emmet, yung Ancient Giants, ito yung malaki, tapos yung mga higante, yung mga normal na higante, tapos itong si Poseidon nandiyan din, yung isa sa Ancient Weapon. At kasama nga rin dito itong mga samurai natin, pati na itong Tontata. So ayun yung tribe nila Leo, yung mga maliliit, yung mga parang dwarfs. At ito nga yung sa may Ming's tribe. At so ayan yung sa side neto ni Sangad Nika, yung mga naging kakampi niya during ng Second War. Pero maliban pa nga dyan ay nandito nga rin pati etong flag na ginamit nila Sangad Nika, ni-reveal na rin. So ito yung lagi natin tinatanong na kung ano ba yung ibig sabihin ng simbolo na to. So ito pala ay yung sa flag nga nito na ginagamit nila Sangad Nika. At nirepresenta nito yung mga maliliit na bilog na yan, yung mga bawat kakampi rin dito na races ni Sangad Nika. At eto nga yung sa kalaban naman ay nandiyan dyan itong si Forest God, itong Mother Flame, at eto yung King's Alliance. So eto nga yung mga hari na nagsanib puwersa o nagsama-sama para labanan itong grupo ni Sangad Nika. At so ayan, at yun pala guys, bago ko makalimutan, etong patungkol dito ay sa sinasabi kong flag nila Sangad Nika. Ano ko lang to, sariling theory ko lang yan, yung sa mga maliliit na bilog na to, yung nagre-represent dito sa mga kakampi niya. Sarili ko lang yan guys, di naman official yan. But then, ay eto nga, punta na tayo ngayon dito sa may first world na o sa may first war. At para nga ma-identify natin kung sino-sino o ano yung mga karakter na kasama dyan, ay basahin natin itong Harley text dahil dito nga nakasaad kung ano yung ibig sabihin ng mural na nga na to. So eto nga nakalagay dito, first world. There was fire upon the earth. Humanity succumbed to desire and touched the forbidden sign. The slaves made a wish and the god of the sun appeared, but the god of the earth became enraged, and alongside the serpent of hell enveloped the world in death and darkness. They could never meet again. At so ayan, isa-isahin na nga natin yung mga nabanggit dito at unahin natin itong apoy na to sa may baba. So ito yung sinasabi nga na there was fire upon the earth. So pwedeng tawagin yan na eternal fire. At sumunod naman yung humanity succumbed to desire. At eto nga yan, yung parang arko na malaki na lumilipad. At pagkatapos niya, nakalagay dito, touch the forbidden sun. So ito yung mga tao, nakita naman natin, parang may mga buhat-buhat nga sila na parang liwanag. So itong mga liwanag na to, mga parang tusok-tusok na yan, parang ito yung sinasabi na yung araw, touch the forbidden sun. At dito sa kabilang banda naman, ay ito naman, yung slaves. So ito yung nababanggit dito, na the slaves made a wish. At then ay pagkatapos niyan, ay labas na nga dito, itong si Sun God, si Nika na. At so dito, sa paglabas ni Sangad Nika ay maaaring niligtas niya nga yung mga slaves at kasama pa nga dyan pati etong mga hayop na to. So hindi lang yung mga slaves kumbaga, kundi pati yung mga hayop na kasama dyan sa mundo, niligtas din ito ni Sangad Nika. At ang ginamit niya nga sa pagliligtas sa mga yan ay etong pagkalaki-laking barko na to. At maaaring eto na nga si Noah, yung nakita natin na malaking ark doon sa may Fishman Island kung matatandaan ninyo. Pero hindi pa natatapos dyan dahil sabi nga rito nung lumabas etong si Sangad Nika, God of the Earth became enraged. At etong God of the Earth na to ay eto nga yan, yung isang itim dito na parang ibon. At eto nga yung God of the Earth na nagalit dahil nga sa paglabas ni Sangad Nika. At ang tuloy pa dito alongside the Serpent of Hell. So itong Serpent of Hell na to ay eto nga yan, yung napakalaking ahas dito. So ahas pala etong halimaw na to. So ayan, ito yung dalawang kalaban dito ni Sangad Nika, etong God of Earth at saka etong Serpent of Hell. At so ayan, pagkatapos nga nito ay dito na nagsimula yung gera sa pagitan ni Sangad Nika laban kay God of Earth at saka kay Serpent of Hell. Pero maliban pa nga rito, kung mapapansin nyo dito sa side nga ni Sangad Nika, itong tinutungtungan niya ay etong di ko sure pero sa tingin ko ay baka si Zunisha itong tinutungtungan niya dyan. Kasi kung pagmamas ng maigi, parang itsurang elepante talaga eh, etong anino na to. So parang hindi siya mukhang mountain eh, parang si Zunisha nga etong tinutungtungan dito ni Sangad Nika. At
At di ba kung matatandaan ninyo, itong si Zunisha hinihintay niya yung si Joy Boy aka Sun God Nika nga. At yung isa pa na nakaka-intriga dito ay itong puting angel. So dun sa kabila sa may second war, nakita natin dun yung itim na angel, yun nga yung mga Lunarian. So dito, puti naman itong angel na kasama nga dito ni Sun God Nika. So ito, di ko rin sure pero sa tingin ko lang, baka ito yung mga Skypian naman. Kasi so far, yung mga taga-Skypian pa lang yung nakikita natin na merong puting pakpak na akala mo itsurang angel talaga yung mga yun. So kaya, ibig sabihin nito, possible na baka etong mga taga-Skypia at saka etong si Zunisha, ayan, sila yung mga nauna na naging kasama sa kakampi ni Sun God Nika para labanan etong si God of Earth saka nga si Serpent of Hell during netong First World o First War. Pero maliban pa rito, ay balikan muna natin etong Humanity Succumb to Desire kasi parang di ko yata na-explain kung bakit eto yung arco na to yung nagre-represent dyan sa Succumb to Desire. Kasi kung papansin niyo, eto malaking arco na nga na to na malapit dyan kay God of Earth ay kamukhang kamukha niya nito. Yung Maxim Arc na sasakyan nga nito ni Enel para makapunta siya dun sa buwan. So sa mga nakakalimot, etong si Enel, ang pinaka-goal niyan ay eto nga, yung makarating siya dyan sa buwan. At matindi yung pagnanasa nito ni Enel kasi nga yung desire niya ay hindi lang yung makapunta dyan sa may buwan, kundi di ba nga ito parang kiniklaim niya pa na Diyos etong si Enel. At so kaya ayan, ito yung sinasabi na humanity succumb to desire dahil nga sa pagnanais nila na parang gusto na nila na maging Diyos o umaasta ng Diyos yung mga tao. But then, ay maliban pa nga rito, ay di ba nga, etong si Sun God Nika, nandiyan lang yung malapit dito kay God of Earth saka dito sa humanity succumb to desire. So ito, ang question naman ay dahil nga nandiyan si Sun God Nika, ay hindi kaya etong si Enel may connection dyan kay Sun God Nika? Kasi kung mapapansin niyo, may kidlat dito galing sa malaking arko na to papunta dito kay Sun God Nika. Eh so far, ang alam pa lang natin na may ability o kapangyarihan ng kidlat ay etong si Enel pa lang So kaya nga ang tanong, etong si Enel ba nandiyan na buhay na siya during nung sa may first war? So kung ganun, grabe naman. Ilang taon na ba itong si Enel kung ganun? Kasi possible niyan, kung kasama siya dun sa may first war, baka kasama pa yun ni Sun God Nika na kumalaban dito kay God of Earth o kaya dun kay Serpent of Hell. At so ayan nga guys, yung iiwan nating tanong dito. So ayan, sa tingin nyo ba ay etong si Enel ay may kinalaman nga ba yan kay Sun God Nika? So etong nga bang kidlat dito ay nirepresenta itong si Enel. But then pagkatapos nga niyan, is yan guys, hanggang dito lang itong breakdown natin patungkol dito kay First World at saka kay First War. So ayan, kung meron kayong mga ibang comment o mga ibang translation tuloy o mga pagkakaintindi ba dito kay First World, ay pwede nyo i-comment dyan sa baba kung sino sa tingin nyo itong mga characters na to at saka kung ano yung mga ginagawa nila dyan. So pwede nyo iwan dyan sa may comment section natin. At yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood nga rito kay One Piece natin. So kapag lumabas na si spoiler o mga ibang update patungkol kay chapter 1139 ay papresent ko na lang kaagad sa inyo yan guys. So yan, so habang wala pa ay hintay-hintay lang para sa mga susunod na video natin sa mga theories saka sa mga analysis patungkol dito kay chapter 1138. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so God bless nyo lahat, kita-kits tayo ulit.